ang ating pagkilatis sa mga nag-a-apply para maglingkod sa inyo. Ilalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring issue na may kinalaman po sa inyo. At para matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan 2013. Kapamilya, kasing init po ng summer ang ating umagang harapan ngayon. Maghaharap po ang mga kandidato sa pagka-mayor ng Maynila. Tutok lang po dahil baka ang issue sa Maynila ay issue rin po sa inyong mga lugar. Ang unang kandidato sa harapan ay kasalukuyan pong mayor ng lungsod ng Maynila. Naging NBI Director 1989 hanggang 1992. Naging mayor po ng Maynila noong 1992. Nagsilbing sekretary ng DILG mula 2000 hanggang 2001 at naging senador din noong 2004. Muli po nahalal na mayor ng Maynila, si Manila Mayor Alfredo Lim. Ang makakaharap po niya ay naging pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Nagsimula din po siya bilang mayor ng bayan ng San Juan. Naging senador. Mula po naman noong 1992 hanggang 1998, nagsilbing vice-presidente. At noong 1998 ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Mga kapamilya, pasyalan po natin ang Maynila para makita po natin ang syudad na pinaglalabanan ng ating mga kandidato. Ang Maynila ay isa sa mga pangunahing lungsod sa Metro Manila. Bilang kabisera ng bansa, doon matatagpuan ang ilan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, maging ang opisyal na tirahan ng Pangulo, ang Malacanang Palace. Mayaman ang kasaysayan ng Maynila. Doon matatagpuan ang Intramuros o Walled City, ang isa sa pinakalumang distrito ng lungsod. Doon din nakahimlay ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa gabi nananatiling masigla at buhay ang lungsod dahil sa mga pasyalan nito. Ang Maynila ay binubuo ng 6 na distrito at nahahati sa halos 900 barangay. Sa populasyon na aabot sa mahigit 1.2 milyon, pumapangalawa ito sa pinakamasikip na lungsod sa buong bansa. Patuloy din ang pagdayo ng mga Pilipino sa lungsod dahil sa mga oportunidad na matatagpuan doon. Ngayong darating na halalan, nananatiling positibo ang mga Manileño na mas gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Kapamilya, sa bawat tanong po na ibabato po natin sa dalawang kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo. Uulitin ko lang po, baka hindi po narinig ng ating mga kandidato. Sa bawat tanong po na ating ibabato sa bawat kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo para sagutin po ang mga yan. Kailangan po limitado ang ating oras para po mas marami tayong matalakay. Oras po na tumunog po ang ating orasan, hudyat na po yan, para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. Lahat po naman ng rebuttal o tugon ng isang kandidato sa pahayag ng kanyang katunggali ay bibigyan din po natin ng 30 segundo. Una-una po ay babatiin ko muna ng isang umagang kaganda. Dating Pangulong Estrada, magandang umaga po sa inyo. Mayor Fred Lim, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Opo. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ang pinaka-importanting tanong po, unahin ko na po si Erap. Bakit po hindi dapat mahalal na muli bilang mayor ng Maynila si Mayor Fred Lim? Nakita mo natin na marahil ilang taon siya lingkod sa Luzon ng Maynila. Lumalabas ngayon ang findings ng DILG among the 38 highly urbanized cities, number 36 sa Maynila. Kaya pangalawa sa kulela tayo. Ito findings na during the time of the late Secretary Robredo. Opo, okay. Masyadong maikli ang oras natin. Pero sabi, nakuha po naman ninyo ang pinaka-gist ng pahayag ng dating Pangulo. Mayor Fred Lim, bakit hindi dapat makuha ni Erap ang City Hall ng Maynila? Baka hindi ituloy yung aking mga libreng serbisyo sa Maynila. Yung libreng 2 kolehiyo, 6 na ospital, libre gamot, walang bayad sa doktor, walang bayad sa kwarto. O tsaka meron tayong 485 daycare centers, libre lahat yan, walang bayad. O yan ang ginagawa, mga pabahay, ginagawa natin. Yung magandang pamamalakad, yun sa, sa peace and order, nagagawa naman yan at satisfied naman ang mga tao. Opo. President Estrada,
kayong panahon para po tumugon? Ang sagot ko doon ay yung sinasabing libre, gamot. Walang hindi totoo yun. At yung mga hospital equipment talagang kulang na kulang at puro sira na. Ang katotohanan niyan, noong nakaraang linggo, nag-appropriate ang council ng 240 million para sa hospital equipment na binito niya. Yan, nakapagtaka. Mayor Lim, go ahead po. Meron po Kasi interjection. nangalingan ho yung sinabi ng ating Pangulong Estrada. Libo-libo ho ang nakakatanggap ng libreng panggagamot sa Manila. Ngayon, kaya ka binito, yung sa kanila, gusto nilang saklawan ang prerogative ng executive. Legislative function ho yan eh. Kung sila makialam sa pamamahala sa Manila, gumawa sila ng batas na tumpak. Okay. Mr. President, meron po kayong nabanggit nung mga nakaraang araw na mismanage po ang City Hall sa pinansya po nito. Ano po batayan ninyo? Kitang-kita po yan. Ito, hindi na ako magsasalita. Manila deep in debt. COA, 3.5 billion ang deficit. At ang utang pa. Sa Meralco, hindi nakakabayad na mahigit na 800 milyon. 872 million to be exact. Ang utang sa Meralco, hindi nababayaran ng allowance ng teacher, hindi nabibigyan ng allowance ng pulis, hindi nabibigyan ng allowance sa mga empleyado. Mayor Fredlim, pakisagot niyo po. Yung sinasabi ni Pangulo Estrada dinatnan ko yung utang na yan Nung umupo ako noong July 1st, 2007. Carried over yan. Siyempre, alin ang una kong babayaran? Yung mga current expenditures. At saka na-focus nga sa libreng ospital. Ilan yung ospital na pinatayo natin? Yung Mexico. 2. Justice Abansantos Hospital at saka ito Santa Ana Hospital. Pati Mandaluyong, pati San Juan, nagpapagamot doon Libre. Libre. Okay po. President Estrada, meron po kayong oras para sumagot. You have 30 seconds para po sa ribata. Una sasabihin nga, siyempre, ang prioridad natin, ang taong bayan. Yung ospital na sinasabi niya, maraming nagbabayad din iba doon. Marami ko nakausap. At pangalawa, yung unang, baka mamaya mawala ng kuryente rin sa Manila. Dahil sa laki ng utang sa Meralco. Ayoko na, baka magdilim ang Manila. Mayor Lim, ba't nga ba umabot ng 800 million ang utang sa Meralco? Totoo ba yan in the first place? Hindi. Ang utang sa Meralco ngayon, 225 million na lang. Puro mali yung mga sinasabi. Kausap ko lang yung representative ng Meralco last week. Ang utang ng city sa Meralco, 212 million. 212 As million. of last week. Dahil nababayaran Opo. Kaya lang naaantala, dahil iba-ibang departamento, ang billing ng Meralco, paiba-ibang date. Kaya pag dumating yung billing, siyempre, proseso yan pero nababayaran lahat. Thank you very much po, Mayor Fredlim. Okay. Teka muna po, ang alam ko magkaibigan naman kayo. Ang totoo nun, yung po isang pwesto na DILG Secretary, tama po ba kayo po ang nag-appoint sa kanya bilang DILG Secretary? Ba't po ba kayo humantong sa ganito, gentlemen? Ako na po ang direktong magtatanong. Totoo po ba, President Estrada, na kaya kayo, sabihin natin yung terminong nagkasira ni Mayor Fredlim, dahil po sa basura o kontrata sa basura? Walang katotohanan yun. Una-una, naawa ko sa kanya. Lumabas siya sa akin pagkapangulo 1998. Talo siya, pang-apat yata siya. Ako, kahit na nilabanan niya ako, pinatawad ko na siya. Kaya naawa ko sa kanya, in-appoint ko siyang DILG Secretary. Nung nagkakagulo sa Malacanang, nagpaalam sa akin, Sir, lalabas na ako at ayusin ko yung mga pulis. Baka makapasok dito yung mga tao. At tapos, ang ginawa niya, dire-diretso siya sa EDSA 2. Opo. Sandali na po. At ako, iniwan ako. Opo. Sandali na po. Mayor Fredlim, bibigyan ko po kayo ng... Hindi marinig Hindi marinig Opo. Dali lang po, mga kasama.
bibigyan ko po kayo ng 60 seconds dahil po doon. 60 seconds bibigyan ko po kayo. May 30 seconds po kayo. Sige po, ituloy niyo po yung sinasabi niyo. Nung nagpaalam siya sa akin, ayusin daw niya yung mga pulis, baka makapasok daw yung mga rallyista doon sa Malacanang. Pinayagan ko siya. Eh, dire-diretso siya. Imbes na ayusin yung pulis, dumiretso siya sa EDSA 2. At doon, nasa lubong siya ni President Cory Aquino, "You are too late," sinabi sa kanya. Eh, hindi siya pinagkasintablado. So, salita, nagpaalam siya sa akin, ayusin yung pulis, iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Oh, so bakit po, ayun po ba dahilan na ng pag-aaway ninyo? Isa yun. Ano pa po? Pinatawad ko na nga siya ron eh. Opo. Okay. Mayor Bradley, meron po kayong 60 seconds para po sumagot. Eh, hindi na naman totoo yan eh. Nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, kakausapin ko yung mga pulis ko. Dahil sa nangyari nga yung reklamo ni Chavit Singson. Tinawag ko yung mga pulis ko. O anong gagawin natin? Didepensahin ba natin si Presidente Erap? Sabi nila, pinagsamantalahan ng kwarta ng gobyerno eh. So ikaw, kaibigan ko, Anthony, pare, magkaibigan tayo. Nabalitaan ko, rapist ka. Magkaibigan ba tayo? Lalayuan kita. Yun ang ginawa ko, lumayo ako sa kanya. Pinagsamantalahan niya ang kwarta ng gobyerno eh. O yun ang reklamo ni Chavit Singson, kaya nga siya nakumbik eh. She is the only president who was convicted. Meron pa po kayong 60 seconds, Mayor Rin. For plunder. Plunder yan hindi jaywalking. Ano ba ibig sabihin ng plunder? Ill-gotten wealth. Hanggang ngayon, pinababayaran sa kanya yung more than 500 million. Ang naibayad lang niya, 290 million. Kulang pa ng 200 million. O kaya, bayaran niya yung kinuha sa publiko. Meron po kayong 30 seconds, Mr. President, para po sumagot. Sige. At sabi niya, umiwan siya sa akin dahil sa gano'n. Eh bakit nung 2004, pumunta siya doon sa Tanay, binisita ko at umiyak pa. Umiyak. Pare, huwag ka magsinungaling. Umiyak. Maraming testigo, patawarin raw siya sa pagkakamali niya. Patawarin. Tapos, umiyak. Sobra iyak. Basang-basa na yung panyo niya. Akala ko, sabi ko, tapos na yan. Kalimutan natin, tapos na yan eh. Hindi natin maibabalik yan. Pagkatapos, umiyak pa rin. Tapos nakiusap, "Sir, pwede ba akong makasama sa lineup ni FPJ?" Nakasagot niyo po. Nakasagot niyo po. Paano ako makakasagot? Ingay eh. Sandali lang po. Sandali lang po, mga kasama. Pasagutin po natin si Mayor Fredly. Kasinungalingan na naman yan eh. Para ako umiyak, pag naalala ko yung lola ko. Pero hindi ako iiyak sa isang kriminal, sa isang magnanakaw. Hinuhuli ko yan, iniimbestigahan ko. Ano yung sinasabi niya umiyak? Ganon din ang paninira niya kay Chis Escudero eh. Umiyak daw eh. O kanina, ini-interview si Chis. Kasinungalingan daw. Iisa lang ang linya niya eh. Umiiyak. Ba't ako iiyak sa kanya? Mali yung sinasabi niya eh. Sige po, 30 seconds. Napakasinungaling mo. Ikaw ang sinungaling. Alam mo, bakit siya pupunta sa Tanay na sinasabi niyang plunderer ako? Bakit siya pupunta sa Tanay? Bakit? Anong dahilan niya? Para magmakawa, humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Bakit niya ako pupunta sa Tanay? Layo-layo nun. Eh, nung nandiyan ako sa Veterans Hospital, hindi ako mapuntahan. Bakit siya pumunta nun? Para humingi ng tawad. Maraming testigo dyan, maraming testigo. Nakuha pa siya umiyak. Gentlemen, napakainit po ng ating talakayan. Gusto ko lang pong magpahinga po tayo ng kaunti. Ito po ang kauna-unahang paghaharap ng mga mayor sa Lungsod ng Maynila. Tuloy lang po ang pagtutok. Magbabalik po ang umagang kay ganda.
Nagbabalik po ang Umagang Harapan sa Umagang Kaganda. Napakainit po na ating talakayan dito po sa studio. Hindi pala, sa outdoor po kami ng ABS-CBN. Tumatakbo po sa pagka-mayor ng Maynila, Manila Mayor Fred Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. Bago na po yung aking mga iba pang katanungan, meron pong tanong ang ilan po nating mga kababayang Manileño. Narito po ang isa. Paano po nila masasolusyonan yung kulang na safety sa aming lugar, doon po sa Tondo, Parola? Kilala po siya na kinakatakutan. Okay. Mayor Fred Lim, ang Tondo po, lagi na lang nababansagan, pinakamagulo, dyan ang mga tulisan, mga pusakan. Nararamdaman ko po yung sinasabi ng Manileño. Ano po sagot nyo? Hindi, yung lehitimong taga-Tondo, mga matitino, mababait na tao yan. Kaya lang, pagkatapos ng gera, marami na nagpuntahan, di ba? Mga walang trabaho, kaya na-involve sa kaguluhan. Tahimik naman ng Tondo eh. Ang dami mga nag-aaral doon, pumapasok sa eskwelahan, pumapasok sa trabaho. Ay wala naman nangyayari. Meron mga kasong mga krimen, ay sa lahat naman ng bansa, meron nun eh. Kahit sa New York, meron din eh. Kahit sa Quezon City, Makati. Oh. Okay. President Estrada, go ahead po. Ano po ang sagot nyo? Sa safety po, meaning sa criminality po ito, tinutukoy po na ating kababayan. Paano ma-resolve yung criminality? Una-una, hungry stomach, nose nolo. Karamihan daw walang hanap buhay. Ha? At pangalawa, yung mga pulis involved din sa mga robbery, sa carnapping. Ayan, ang papatunay, ayan, MPD, Tigasel, suit for kidnapping. Tapos, eto pa, Manila overtakes Quezon City as capital, 19 cases in 1 month. Sa carnap capital ng Manila. Okay, Mayor Lim, ano po sagot nyo ron? Ang sagot ko dyan, una, mali yung lumabas sa dyaryo, no? Ito, nag-press release si General Gutierrez. Ang nire-report doon, 11 daw ang carnapping cases, 8 lang pala. Nung month ng Agosto. Doon sa 8, 3 ang na-recover, 5 ang pinapollow up. Yung sinasabi niya mga pulis na involved sa kidnapping, ako nagpa-aresto nun eh. Ako nagpa-aresto nun eh. Ngayon, ako walang patawad sa mga lukulukong pulis ha. As of now, President Estrada, may sagot po kayo? Ang masasabi ko, pinakamagandang halimbawa, pintura siya ng pinturang galit siya sa drugs. Pero yung anak niya nahuli sa drugs eh. Nasaan yung... Nakulong ba yung anak niya? Paano ang ginawa niya? Anak niya mismo yung involved sa drugs. Ayan, arestado. Tapos yung pulis yata, napag-initan pa, nawala sa pwesto. Yung umaresto. Sino po yung anak niya? Tanong mo sa kanya, ano pangalan ng anak niya? Pakisagot niyo po. Pakisagot niyo po, Mayor Lim. yung anak ko, totoo, na naging addict yan eh. Na-frame up yan, kaya na-absuelto. Pero bakit ang pinag-uusapan natin yung anak? Yung anak niya, na-arresto din, may binugbog pang babae tungkol sa drugs. Nilakad niya asunto. Huwag yung anak, tayo mag-usap, tayo kandidato eh. Yung sa pulis, 45 na, pinatatanggal ko sa serbisyo. Isang major, 2 kapitan, 4 na tenyente. Hindi ako kumukusinti sa kalokohan. O kahit kaibigan kita. Dali na po. Sige po, President Estrada, go ahead po. Ang natanggal yung umaresto sa anak niya. Yung natanggal na pulis, yung umaresto sa anak niya. Yun ang sinasabi niya. Yun ang ibig niya sabihin. Pero ano nangyari doon sa kaso ng anak niya? Drugs. Pinakamasamang bisyo yan sa lahat. Siya pumipintura pa sa mga bahay-bahay na yun para kunan ng kuna, publicity. Pero yung totoo, yung anak niya ang involved sa drugs. Sige po, sumagot po kayo, Mayor. Na-absuelto nga yung anak ko. Alam mo kung bakit? Yung mga 4 na humuli, may record pala sa PEDIA na gano'n ang ginagawa, nagpa-planting ng drugs. At hinihingan yung anak ko ng 500,000 isang 45 caliber pistol. In-short na absuelto. Yung 4 na nahuli, natanggal sa serbisyo dahil may reklamo doon sa Laguna. Hindi sa reklamo ng anak ko. O, doon makikita kung anong klaseng mga na-frame up yung anak ko eh.
O na-absuelto nga eh. Eh ba't kinakaladkad niya dito? Tsaka ilang taon na yon, 50 anyos. Eh tayo ba mga magulang, nakikialam tayo sa anak natin na gano'n ang edad? Okay. Isa na lang po. Huling rebuttal po sa inyo, President Estrada. Go ahead po. Well, alam naman natin na ang Maynila ngayon ay bugad ng mga kriminalidad. Yan. Ayon niya sa findings ng mga DILG. Parang pa ni Yumaong Secretary Robredo, ang Maynila ay pugad ng kriminal ngayon. At yan ay patutunayan na ang peace and order sa Maynila ay talagang involved na pati mga pulis. Opo. Okay. Meron pong tanong ng iba pa nating mga kababayang Manileño. Andito po yung isa. Para sa mga kandidatong tumatakbo, tulungan nila kami at pagandahin nila ang Baywalk para dumating ang mga turismo at matutulungan nila yung mga vendors na naghahanap buhay. Baywalk, Mayor Freddy, ang sinasabi niya. Ay, pinapaganda naman natin ang Baywalk eh. Tinanggal ko nga yung 15 beer houses dun eh. Dahil naging inuman, yung mga lasenggo nagkalat doon. Ay, nai-istorbo yung nagpapasyal. Pinatanggal ko yun, 15. Ngayon, pasyalan na ng mga pamilya yung Baywalk. Maganda na ang Baywalk ngayon. Opo. Thank you po. President Estrada, go ahead po. Ano pong pwedeng gawin sa Baywalk? Ay, kaya talaga paganda eh. Yan ang puntahan ng mga turista dahil pinagmamalaki nga natin yung Manila Bay. Pero sa ngayon, malayo pa sa standard that it should be. Alam mo, ang Manila kapital ng ating bansa. Kailangan napag-iwanan ng mga kalapit bansa. Naiwanan ng Makati, Quezon City, naiwanan pa ng San Juan, naiwanan ng Valenzuela, lahat, ng Pasig, ng Mandaluyong. Sandali lang po. Bago po yung huli nating katanungan, kayo po, Mayor, President Estrada, ay binabato ng, well, disqualification case nga kayo eh. Una, yung pong kayo po ay hindi pwedeng tumakbo. Pangalawa, kayo po pa talaga pwedeng kumandidato bilang Mayor ng Maynila, taga San Juan daw po kayo. Ha? Bakit hindi? Ako sinilang sa Tondo. Ewan ko kung saan siya. Sa Manugit Maternity Hospital. At sa Tondo rin ako sumikat bilang artista. Kaya yan ang lungsod na aking sinilangan. Diyan ako sumikat. Kaya ang pagkakataon ko, itong muling mga taon ng aking buhay, makakaganti naman akong utang na loob sa mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kapuspalad na may hirap. Mayor President, go ahead po. Pareho naman tayo sa Tondo pinanganak eh. Tiga Tondo tayo, kaya mahal ko ang Tondo. O, katunayan, alam mo mga tao dyan, pag ako nakikita sinasalubong ako ng napakainit, pati mga bata, nagtatakbuhan. Wala yung sa kaligtasan eh. Ang Maynila, isa sa pinakaligtas na syudad. Kaya lang, mahilig manira, mahilig pagsinungaling. Paano ngayon kung puro kasinungalingan ang ating sasagutin dito? Dapat katotohanan. Total po ay... Sasagutin ko lang. Kaya nga dala ko ito mga papeles na ito, dokumento ito, hindi ka pwede magsinungaling dito. Ito, kamukha ito. Sinabi ko, pinanganak ako sa Tondo. Ito, Manugit Maternity Hospital. Sa Tondo ako pinanganak. Palabas mo sa kanya ng birth certificate. Bakit po? Palabas mo. Hindi. Kung talaga sa Tondo siya pinanganak, palabas mo ang birth certificate niya. Kung talaga sa Tondo siya pinanganak. Ako, ito birth certificate ko. Sige. Hahamunin ko si President Estrada. Kung maipakita ko yung birth certificate ko na pinanganak ako sa Tondo, aatras ka ba? Pag hindi ko napakita, teka mo na, ginugulo ninyo eh. Pag hindi ko napakita yung birth certificate ko na pinanganak ako sa Tondo, ako naman ang aatras. Yan, ikaw ang aatras dito. Sige. Kahit bukas, bibigay ko yung birth certificate. Pero pag napakita ko, umatras siya. Pag hindi ko napakita bukas, aatras ako. Yan. Kayo humato. Masagot niyo po. Alam mo, huwag ka masyado mag-aamon. Ano yung hamon mo? Hindi, dahil sinungaling ka eh. Ano? Kinakailangan na hamunin kita sa katotohanan. Yun nga, ikaw ang nagungkat ng birth certificate eh. Hindi tayo magtalo. Sabi mo, wala akong birth certificate.
Hindi ako pinanganak sa Tondo. Ang sagot Sabi ko ko naman, ako, dala ko. meron. Ikaw wala kang dala. Meron, ha? Oh, gusto mo, mamayang hapon eh. Pero kumol ka. Pag naipakita ko yung aking birth certificate na ako pinanganak sa Tondo, atras ka ba? Pag hindi ko napakita, ako atras. Oh, I give you my word, lahat kayo. Oh, matutuwa na kayo, atras na ako eh. Oh, pero pag napakita ko, umatras naman siya. Go ahead po. Simple lang yun eh. Dali lang po. Di ba simple lang yun? Okay ka muna. Sige po, go ahead po. Naiiyak na eh. Naiiyak. O, tignan mo na. Nakita mo, sinungaling eh. Umiiyak ba ako? Umiiyak ako. Nagagalit ako. Dahil kasinungalingan na sinasabi. Nakita mo na, kayo sa harap ninyo, nagsisinungaling. Umiiyak daw ako. Galit na galit ako sa kasinungalingan niya. Sige po. Mr. President, go ahead po. Ang sinasabi ko, ito katibayan na ako ay sinilang sa Tondo. At sabi ko, ito birth certificate ko. Ngayon, ilabas niya yung kanya. Hindi ko naman sinabing hindi siya pinanganak eh. Bakit niya naman? Diba? Ito. Yan. Yan. Ito. Mahilig manduro ito eh. Lahat ito tinatakot, lahat hinahamon. Kamukha nung kawawa naman yung mga kusya, nagbibingo-bingo lang, wala naman tayo, pinahuli niya. Tapos, hinamon na naman yung vice mayor na pinakulong niya. Hinamon niya na hindi siya nag-order nung pag-aresto. Eh kung napatunayan na in-order mo, magre-resign ka ba? Sabi mo, magre-resign ka. Oo. Sige. Sige, call. Call. Oh. Okay. Call ako. Hey, at least meron po tayo na. Call ako. So kapag napatunayan na kayo ang nag-utos na arestuhin si Vice Mayor Isko at mga konsyal, Hindi ako nag-utos na arestuhin. Oh, yun ang katotohanan. Sinasabi niya ako nag-utos. O, yan na naman, oh. Hindi, sabi Paano natin ko- malalaman ito? Ang sabi ko, ikaw ay nagamon, hinamon mo si Vice Mayor. Na? Pag napatunayan na ikaw ang nag-utos, magre-resign ka. Pag hindi napatunayan, sabi mo siya mag-resign. Di Oh, ba? ganoon din. Sige, ulitin ko. Hindi naman kita Kung inaamon. mapatunayan na ako nag-utos na arestuhin yung mga konsihal, na hinahamon yung mga pulis na arestuhin sila, dahil sila konsihal, sila abogado. Kumol naman yung precinct commander. Ginawa yung bingo sa harapan, inaresto sila. Eh, saan ako naroon? Hindi ko alam yun eh. Nalaman ko gabi na eh. Mga kasinungalingan yung sinasabi. Puro pangkat naman kasinungaling to eh. ganda na, maraming salamat po sa inyo. Ngayon po naman na Hindi naman kailangan na present siya doon eh. Yung order na, sulat lang eh. Kahit na marginal, susunod na yung polis eh. Di ba? At maawa ka naman. Halal ang taong bayan, yung mga konsyal, tsaka yung vice mayor, pa-arresto mo sa nang gano'n na lamang. Nagkagulo-gulo. May mga babae pang konsyal na saktan. Si vice mayor, parang pinagbabagtak na gano'n. pasensya na po kayo, gentlemen. Tayo po ay kinakapos ng oras. Ngayon po naman ay pagbibigyan po namin kayong tanungin ang isa't isa. Siguro unahin po natin ang dating Pangulong Estrada. Ano po gusto niyo itanong kay Mayor Fred Lim? Ang bibigay galang ako, nakakatanda siya. Yan na muna. Sige po, kayo na po mauna sige. Total po. Okay. O, ito lang ang katanungan. Sinasabi niya, mahal na mahal niya Maynila. At nagdurugo ang puso niya sa mahirap. Tanong, nung ikaw naging presidente, 3 taon, lahat ng pera ng gobyerno nasa kamay mo. Anong ginawa mo para sa mahirap sa Maynila? Ano po, Mr. President? Go ahead po. Hindi mo lahat pinotektahan ko ang kapakanan ng mahirap, yung mga mayayaman, yung mga may-ari ng tubig, at saka kuryente. Yan, tanong mo sa Tiga Maynila, kung nakapagtaas sila, hindi sila nakapagtaas kahit na isang kusing ng presyo ng kuryente, ng presyo ng tubig. Lahat yan, pati yung housing, pinagawa ko sila. Pati yung sa parola, dineclare na yun na ibigay sa mga mahirap. Ano pa? Lahat ginawa ko para sa mahirap. Sa proteksyon ng mga mahirap. Okay, may tanong po kayo kay Mayor Fred Lim. Mr. Outgoing Mayor. Thank you. Thank you. Gusto ko sanang itanong bakit mo ibinaon sa utang ang Maynila. Pagkatapos ng 6 na taon
siyam na taon naglingkod ka. Hanggang ngayon, bangkarote pa ang Maynila. Hindi mo naibibigay ang allowance ng teacher, hindi mo nabibigay allowance ng pulis, hindi mo nabibigay allowance ng mga empleyado. Pati allowance, binawasan mo. Sinabi mo, pangako mo, hindi mo pa rin naibibigay hanggang ngayon. Go ahead po, Mayor Lim. Kasi nungalingan na naman. Ang mga teacher, tumatanggap ng allowance nila 2,000 a month. Yung pulis, natigil yung allowance dahil yun ang rekomendasyon ng COA. Itigil daw ang pagbibigay sa pulis dahil pinatigil ng Quezon City dahil labag sa batas yun. Double compensation yan. Ako nag-umpisa nung pagbibigay ng allowance sa teacher at pulis nung unang incumbents ito sinasabi niya na nagkaroon daw siya ng housing project sa Maynila para sa mahirap. Saan na ron? Wala. Ako meron. Sa Moriones. Sandali lang po. Ako meron. Sa Moriones. Sayang, napakasarap pong pag-usapan itong mga bagay ito. Lamang po talagang gaul ako sa oras. Pero kailangan ko po itanong ito, gentlemen. Mayor Fred Lim, totoo po bang nagpadala kayo ng 2 milyong piso kay ERAP para po sa isang kontrata sa basura na hinihingi ng kaibigan niya? Kaya daw po kayo nagkahiwalay ng landas. Wala. Opo. Hindi totoo yan. Kasi nungalingan na naman. Gusto niya ibigay yung kontrata ng basura doon sa kaibigan niya, yung Greg ko. Sabi ko, sumama sa bidding. Hindi sumama sa bidding. Paano maibibigay? Sabi niya sa akin, ibigay mo, mayor ka Nung ako mayor sa San Juan, kung anong gusto ng mayor, masusunod. Sabi ko, Mr. President, merong procurement law ngayon, may batas. Hindi pwede yon. Ngayon, pinakiusap niya, yung daw 2 distrito, ibigay. Sabi ko, pakikiusapan ko yung nanalo. Okay. Alam mo, President Estrada, go ahead po. kailanman, ako, nung mayor ko, hindi walang kontrata by administration ng basura. Kaya hindi ko alam ang kontrata. Meron lumapit sa akin na kung ano raw ang SOP, yung SOP ng kontratista, kung maaari na makuha niya yung basura. Sabi niya, okay yan. Approve. In-approve niya. Di sabi okay na. Pag pumunta siya sa Amerika, pinabaunan pa siya. Hindi niya aminin yun. Kasi nungalingan yun Tapos, pagbalik niya rito, anong dahilan? Sabi, gano'n. Yung pala, yung kontratista ngayon, yung binigyan niya ngayon, sinundan doon siya sa Amerika. Tapos, pagbalik dito, iba na. Sabi ko, ayaw mo ibigay, di wag. Wala yung siya, sabi niya, bidding. Yun ang kasinungalingan. Nako. Pagkatapos, yes, dali yan. Pagkatapos nun, sige, para alam yung sabi, isang distrito na lang bibigay ko. Sige, bahala kayo. Di naman ako interesado. Gusto lang tulungan natin kayo. Di isang distrito, di binigay. Gentlemen, patawarin niyo po ako. Mga taga-Maynila, patawarin niyo po ako. Palagay ko, meron pang kailangan, may round 2, round 3 pa tayo dito sa umagang harapan. Dating Pangulong Estrada. Mayor Fred Lim, gusto ko po kayong pagbigyan. Kaya lang po ay talagang nakakaisang oras na po tayo. Kapamilya, narinig niyo po ang 2 panig na humihingi po ng boto ng mga taga-Maynila. Kayo na po ang bahalang humusga kung sino sa kanila ang karapat-dapat maging mayor ng Maynila. Si Dirty Harry ba o si Asyong Salonga? Hanggang sa susunod na harapan, ako po si Anthony Caberna.